Okay, maraming salamat po sa awit. Ayan, ni Brother Melchor. Ayan, salamat din kay Brother Melvin sa pag-setup. So yun, laki na mukha ko sa likod. So yan, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay tungkol kay Daniel. Ngayon ay September 17 at ating pinaka-key-text, yan, napili ng ating devotional, ay sa chapter 2, verse 48. So tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas, nagmamahal sa amin, aming dalangin o Diyos, ang aming pong maikling pag-aaral na ito, inyo po nawang gabayan kami at tulungan na aming matutunan ang nais ninyo para sa amin upang amin pong maganap ayon sa inyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So sabi po dito sa 2:48 ng Daniel, na magkagayoy binigyan ng hari si Daniel ng mataas na karangalan, ng maraming malalaking kaloob, at kanyang ginawa siyang tagapamahala sa buong lalawigan ng Babylonia at punong tagapamahala ng lahat ng pantas sa Babylonia. Itong Daniel chapter 2 ay alam naman po natin kung bakit siya pinamahalaan ng pangalawang pinuno sa lalawigan. Oo, sabi dito, punong tagapamahala ng lahat ng pantas. Yan, yun yung kanyang ibinigay sa kanya, mga kapatid. Bakit? Dahil na-interpret lang naman niya, na nasabi lang naman niya kung ano yung panaginip ng hari na nakalimutan ni Haring Nebukadnezar. So mahirap yun, ano? Yung pong masabi mo yung panaginip ng isang tao na nakalimutan niya. At na-interpret niya pa kung ano ang ibig sabihin. So kaya po niya nagawa yun dahil siya ay nanalangin sa ating Panginoong Diyos, dumunog siya sa ating Panginoon at ibinigay sa kanya yung pong panaginip at interpretasyon nito, na yung panaginip ay yung larawan na ang ulo ay ginto, ang dibdib ay silver, ang bewang ay bronze, ang kanyang pong hita ay iron, at yung pong kanyang paa ay iron and clay na pinaghalo. So may kaibat na mga bansa ito. At yung dulo nga, yung pong 10 divided kingdoms ng Roman Empire, at pagkatapos nun, yun yung bato na tatama dun sa paa. Yan, mapapansin nyo, wala ng ibang kaharian na babangon pa. So hindi po relihiyon yung bato, kundi si Jesus Christ, ang ayon sa Biblia, no? Hindi po yan yung David yan o yung pong nagre-reform, mali po yun, no? Wala pong ganong aral sa Biblia, kahit bali-baliktarin mo, walang ganon. Si Jesus Christ ang binabanggit na bato doon po sa propesiya. Yun yung po yung second coming, mga kapatid. Sapagkat wala nang bansang ibang babangon pa na malakas na higit doon sa 10 divided kingdoms na ngayon ay tinaguri ang Europa, mga kapatid ko, no? Yun yung tumama sa bato, yung bato yung tumama doon, at makikita po natin na sang-ayon sa Biblia, maging sa New Testament, ay pagdating ng ating Panginoon, yung tinutukoy doon, at kapag dating ng ating Panginoon, wala nang pasakit, wala nang kamatayan, may buhay na walang hanggan yung mga nanampalataya sa ating Panginoong Diyos. So tingnan natin yung punto ng ating devotional. Bakit ang pinunto niya ay yung pong verse 48 dito sa Daniel chapter 2. Tingnan po natin, mga kapatid. Sabi dito, ang ipahayag si Kristo ay higit pa sa pagpapatotoo sa mga pagtitipon. Si Daniel ay halimbawa sa mga naniniwala kung paanong patotohanan si Kristo. Mayroon siyang mataas na posisyon na pagiging punong ministro sa kaharian ng Babylonia. At mayroong mga naiinggit kay Daniel sa mga dakilang tao ng hukuman, at nagnanais silang makakita ng anuman laban sa kanya upang makapag-akusa sila sa hari laban sa kanya. Ngunit siya ay tapat na mambabatas at hindi sila makatagpo ng kapintasan sa kanyang karakter o buhay. Ito na nga yung kwento rin na si Daniel ay itinapon sa yungib ng leon. Iyan yun, yung pasimula ng ating pong devotional na ito. Bakit? Sabi dito, si Daniel ay kinainggitan, ano, ng mga tao. At sabi dito, ipinahayag si Kristo. Wala pa naman si Kristo noon, ha. Pero sa Old Testament, mga kapatid, si Jesus Christ, yung mga nagpapakita sa mga propeta, ang ating Panginoong Jesus, no? Siyang ating Panginoong Diyos. Bakit? Sapagkat wala pa po nakakita sa Ama, sang-ayon sa John chapter 1 verse 18. Kaya po yung mga nagpapakita na makapangyarihan at nakikipag-usap sa mga prophet, walang iba kundi si Jesus Christ, ang Diyos Anak. So siya po ay nag-i-exist na mula pa ng walang hanggan. Wala pong gumawa na wala pong gumawa sa ating Panginoong Jesus na maging Diyos. Ibig sabihin,
Kung wala siya, walang malalalang, sabi sa John chapter 1 verse 3. Kaya po, binabanggit dito si Jesus Christ ay ipinapahayag ni Daniel, ang ating Panginoong Diyos ay kanyang ipinakikilala sa mga tao. No, kahit na marami na inggit sa kanya, hinahanapan siya ng mali pero walang makita. Sa atin kayang buhay ngayon, kung mahanapan tayo ng mali ng mga tao, meron kayang makikita. So pagbulay-bulahin natin yun kasi maaaring merong makita, maaari din naman wala. Pero mas maganda wala silang makitang anumang kapintasan sa atin na pwede tayong pabagsakin. Dito si Daniel, walang makita sa kanya. Sabi dito, na magkagayoy, 6 verse 5, ano, ay sinabi ng mga lalaking ito, hindi tayo makatatagpo ng anumang batayan na maisusumbong laban sa Daniel na ito, malibang ito'y ating matagpuan na may kinalaman sa kautusan ng kanyang Diyos. So dito po mga kapatid ko, no, ay yun naman ay sinabi ni Jesus Christ din sa New Testament na ang mga nananampalataya sa kanya ay hindi naman din talaga safe, na talaga mape-persecute din. No? Pero may promise naman ng Panginoong Diyos sa nananampalataya. So dito si Daniel ay siya ay hinanapan ng butas sa pamagitan ng pagsamba niya sa ating Panginoong Diyos na buhay. So, kita naman natin, gumawa ng sariling batas itong mga pantas na ito na sinabi nila bawal manalangin sa ibang Diyos kundi sa hari lamang. O doon sa kanilang Diyos-Diyosan lamang sila dapat sasamba. Pero ito si Daniel, nakita ng mga pantas na lagi siyang nananalangin sa bintana pa. No? Kaya ito in-report nila sa hari. Sabi dito, kahit nagkasundo silang hingin sa hari na gumawa ng batas, ayan, na walang sino man ang magpapahayag ng kanyang panalangin sa alinmang Diyos o tao sa loob ng 30 araw, kundi sa hari lamang. Biruin mo yan. At kung ang sino man ang ay lalabag sa utos na ito, itatapon siya sa mga leon. So grabe, no? Itong walang kwenta namang batas na ito, ginawa nila para lamang si Daniel ay maipakulong nila. Dahil alam nila si Daniel lagi nananalangin sa ating Panginoong Diyos. 30 araw, ano, itatapon sa leon. Grabe namang pagkakasalay, nanalangin ka lang eh. At sa hari ka lamang mananalangin, aba hindi yan papayag si Daniel. No, kahit na yung utos na yan ng bansa ay maaring nakakatakot at buhay mo ang kapalit, eh hindi dapat tayo sumunod dahil may tunay na Diyos tayong sinasamba. So sa mga panahon natin ngayon, medyo payapa pa, pero ito yung panahon na dapat nating panatilihing matatag yung pananampalataya natin. Kasi nga si Daniel, wala pang panganib, nananalangin na sa ating Panginoong Diyos. Wala pang panganib, mga kapatid, pinagtitibay na niya ang kanyang pananampalataya. So ngayon, hindi ko mo, walang batas, no, na pupwede tayong ma-persecute. Walang batas na pupwede tayong hadlangan sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Eh magpapabanjing-banjing na tayo sa pananampalataya. So hindi ganun mga kapatid. Dapat, ngayon pa lang, ay ating pong pagtibayin na ang ating pananampalataya. Kasi hindi natin alam kung paano at kailan darating ang pagsubok sa ating pananampalataya. Hindi natin alam, biglang may gumawa ng batas na bawal na palang mangili ng araw ng Sabat o sumamba sa tunay na Diyos. Mga kapatid ko. O, kaya ngayon pa lang, manalangin na tayo. Manampalataya na tayo sa ating Panginoong Diyos. Patatagin na natin yung ating pananampalataya na anuman ang mangyari sa Diyos at sa Diyos tayo sasamba at wala ng iba, mga kapatid ko. Ito kasi ang ginagawa ni Daniel. Wala pang batas na uusig sa kanya, sumasampalataya na siya sa ating Panginoon. O nanatili siyang matatag sa ating Panginoon. Kaya nga nung dumating yung pagsubok na yan, hindi siya natinag, di ba? Hindi siya natinag. Sabi dito sa ating devotional, ngunit si Daniel ba ay tumigil manalangin dahil ang kautusan ito ay ipinipilit? So hindi, iyon ay lalo ang panahong kailangan niyang manalangin. So dito, no, kasi kailangan mapalakas natin yung pananampalataya natin ngayon, manalangin tayo ngayon. Kasi pag dumating yung pagsubok na yung katulad sa panahon ni Daniel, mas dodoblehin pa natin yung ating panalangin. O mas malakas na, mas dodoblehin pa natin yung pananampalataya natin. Eh kung ngayon nagpabanjing-banjing ka kasi payapa naman, wala namang wala namang panganib sa pananampalataya O di sige, okay lang, go lang sa buhay. Dumating yung pagsubok na yan. Tsaka ka lang mag-exercise ng panalangin mo, huli na, di ba? Dapat ngayon pa lang matatag na. So sabi dito, nang malaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan na, siya pumasok sa kanyang bahay
na ang mga bintana ay bukas paharap sa Jerusalem. So, ibig sabihin, ang sinasamba niya sa panalangin, walang iba kundi ang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa at hindi ang hari ng Babylonia. So, sabi dito, at siya nagpatuloy na lumuluhod ng 3 ulit sa loob ng isang araw, nananalangit at nagpapasalamat sa harapan ng kanyang Diyos, gaya ng kanyang dating ginagawa. Hindi itinago ni Daniel ang katapatan niya sa Diyos. So dito mga kapatid ko, no? Maging consistent, nakita ko rito, maging consistent tayo sa katapatan natin sa Panginoong Diyos. At sabi dito, lalo pa natin paigtingin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Huwag tayong manghihinawa, huwag tayong magsasawa, huwag po tayong mawawalan ng huwag tayong mawawalan ng pagtsatsaga sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Lalo na kung umaharap tayo sa matinding pagsubok na ito. Huwag nating itatago, huwag nating ikakahiya yung pagsamba natin sa ating Panginoong Diyos. At yan si Daniel, no? Hindi niya ikinahiya, hindi niya ikinatakot yung pagsamba niya sa ating Panginoong Diyos kahit na may utos na siya ay itatapon sa leon. Sabi dito, hindi siya nanalangin tahimik, sa halip ay sa malakas na tinig. Nabukas ang kanyang bintana, bukas ang kanyang bintana nakaharap sa Jerusalem, ay dinala niya ang kanyang kahilingan sa langit. So pwede naman para siyang manalangin ng tahimik, di ba? Maririnig naman siya ng ating Panginoong Diyos kung siya'y manalangin ng tahimik at isasara ang bintana. Pero nakabukas pa yung bintana no? Talagang nanalangin siya ng hayagan, katulad ng kanyang ginagawa. Ibig sabihin yung katapatan niya sa Diyos, hindi nabawasan, kundi lalo pang nadagdagan. Lalo niya pang pinaigting ang panalangin niya sa ating Panginoong Diyos. Lalo na yung lumabas yung batas na yun. Bakit? Pinapakita niya na may Diyos siya na buhay na hindi kayang tinagin ni numan. No? Hindi kayang wasakin ng sinumang tao. Yan po ang ating pong propeta na si Daniel. So ganyan tayo mga kapatid, hindi natin dapat ikahiya yung pagsamba natin sa ating Panginoong Diyos. Kung may nakakakita sa ating mga tao, lalo pa natin pag-igtingin ang ating pong pagsamba sa ating pong Panginoong Diyos. Sabi dito, malalaman natin na ang ating buhay ay nakatago kasama ni Kristo sa Diyos. Kapag dinala tayo sa pagsubok dahil sa ating pananampalataya, ay makakasama natin si Jesus. So dito po mga kapatid, ang ating pananampalataya hindi mawawalan, hindi mababaliwala. Kapag ka nagtapat tayo sa ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoon nakakakita ng ating po mga encouragement, nagpapakita, ang ating Panginoon na nagpapakita ay magbibigay sa atin ng lakas at patnubay. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Nakikita tayo ng ating Panginoon kung gaano tayo katapat. Akala natin wala nakakakita sa atin at wala nakakapansin, wala nakaka-appreciate. Meron po yung ating Panginoong Diyos. Kaya tulungan nawa tayo ng ating Panginoon na ipakita sa mga tao kung gaano tayo sumasampalataya sa ating tagapagligtas. Sabi dito, kapag dinala tayo sa mga pinuno at mga opisyal para sumagot sa ating pananampalataya, paliliwanagin ng Espiritu ng Panginoon ang ating pagkaunawa at magagawa nating pasanin ang patutuo sa ikaluluwalhati ng Diyos. So mahirap na mahirap na ipahayag na ikaw ay sa Panginoon. Nung kami ay pumunta sa opisina ng mayor diyan sa Peñaranda, nakaharap namin yung mayor, yung dating mayor pa. Sabi, sino kayo? Sabi namin, kami mga pastor sa Seventh-day Adventist. At nais po namin mangaral dito sa Peñaranda. So, hindi tayo dapat matakot sa mga tao na ito sa gobyerno, basta ang Panginoong Diyos ang dinadala natin. Hindi sila nakatataas. Ang mas mataas sa kanila yung ating Panginoong Diyos. Sila napapalitan sila, pero ang Panginoong Diyos magpakailanman. Di ba? So hindi dapat tayong matakot sa mga opisyal na inuusig yung ating pananampalataya sapagkat may mas makapangyarihan sa kanila ang ating Panginoong Diyos. Basta kung ano yung tama, doon tayo titindig. Kasi may mga iba na natatakot, di ba? Hindi po. Katulad ng mga Waldenses noon sa Dark Ages, hindi sila natakot na sila ay sumamba sa ating Panginoon. Hindi sila natakot yung mga unang Kristiyano na yun na sila ay magbibitbit ng Biblia. Bagamat merong kautusan na ang lahat na magbibitbit ng Bible, sasamba at magbabasa nito, mga kapatid, ay papakain sa leon. Hindi sila natakot.
Katulad din ni Propeta Daniel, hindi rin siya natakot mga kapatid dahil meron siyang Diyos na subok na sa bawat panahon. So itong kwento ni Daniel, ito yung katuparan na yung pinapahayag ni Jeremiah. Yung katunayan na si Daniel ay nasa Babylonia kasama ni Shadrach at Meshach at Abednego, katunayan na yung mga Israelita, mga kapatid, hindi nagbalik loob sa Panginoong Diyos. So 4 na kabataan lamang yung naging tapat sa Panginoon. So ibig sabihin sa panahon ni Propeta Jeremiah, mga kapatid, itong 4 na mga kabataan na ito, naturuan na rin sila ng salita ng Panginoong Diyos. Kaya nung dinalang bihag sila sa Babylonia, sila ay hindi nakalimot sa Diyos. Sila ay nanampalataya sa ating Panginoong Diyos. Ngayon ay may mga hustong gulang na sila. Talagang naging tapat sila sa ating Panginoong Diyos. Kahit nasa ibang bansa sila o nasa ibang lugar sila, nasa foreign country sila, mga kapatid. Maraming mga nag-foreign, nagpupunta sa ibang bansa, nakakalimutan sa Panginoong Diyos eh. Pero ito si Daniel, hindi siya nakalilimot at hindi siya natatakot kanino man, kundi nanandigan siya sa pananampalataya sa ating Panginoon. Sabi dito, at kung tinawagan tayo para magdusa para kay Kristo, magagawa nating harapin ang pagkakulong na nagtitiwala sa Kanya gaya ng batang nagtitiwala sa kanyang mga magulang. Ngayon ang panahon na palaguin ang pananampalataya sa Diyos. So yun na nga yung punto natin. Kailan natin palalaguin yung pananampalataya natin, mga kapatid? Pag panahon na ba ng persecution? Pag panahon na ba na matindi na yung problema natin? Hindi ho, mga kapatid. Ngayon pa lang napayapa ang buhay. Ngayon pa lang na malaya tayong nakapagsamba sa ating Panginoon. Ngayon dapat natin lalong palaguin ang ating pananampalataya. Yan, para bagang ikay nagtatayo ng bahay, hindi kung kailan tag-ulan tsaka ka magpapatayo ng bahay. Dapat tag-init pa lang, nagpapatayo ka na ng bahay, di ba? Para pag tag-ulan, meron ka masisilungan. At yun din yung natutunan natin sa mga langgam, di ba? Ang mga langgam, tag-init pa lang, nag-iipon na sila ng pagkain. Kaya pag dumating yung tag-ulan, ay may pagkain sila. At nakalagay sa Biblia yan, ang langgam, yung ants na yan, oh, na matalinong langgam na dapat nating tularan. Na wala pa yung dilubyo, naghahanda ka na. So yung pananampalataya natin, dapat nating palaguin. Hindi yung pag nakakita na tayo ng, uy, meron ng bagyo, may lindol na, may sakuna na. Tara na, magsamba na tayo, manalangin na tayo. Ay, hindi ganun, mga kapatid. No? Kung kailan lang merong kaguluhan, tsaka ka lang magluluhod-luhod. Hindi ganun, mga kapatid. Wala pang ganun. Ngayon pa lang. Manampalataya na tayo sa Panginoon. Manalangin na tayo sa ating Panginoong Diyos. Lumapit na tayo sa Kanya. Kasi hindi natin alam ang bukas. Di ba? Dapat nating pagandaan. Dapat mag-ipon na tayo ng kayamanang pananampalataya sa ating pong Panginoong Diyos. Yan. Sabi pa dito, no, si Daniel, sa pananampalataya niya sa ating Panginoon, bago pa lang siya mapunta diyan sa Babylonia, na tinagurian na siyang pantas. Bakit? Dahil siya ay sumasamba sa ating Panginoong Diyos. Ginawa siyang tagapamahala ng mga pantas sa Babylonia at dumating yung panahon na siya sinubok pero hindi siya natinag, nanatili siyang tapat sa ating Panginoon, nanatili siyang sumasamba sa ating Panginoon at naimpluwensyahan niya nga rin kasama ang kanyang mga kaibigan, si Shadrach, Meshach, and Abednego, na sinubukan din, ano? Alam naman natin yung kwento na yung mga kaibigan naman niya itinapon sa dagat-dagatang apoy, itinapon sa hurno, pero hindi nasunog dahil sila ay nagtumibay na nampalataya sa ating pong Panginoong Diyos. So yun po yung aking natutunan dito. Kayo po, ano ang inyong natutunan? No? Natutunan ko rito sa akin na kailangan lagi tayong maging handa, palaguin ang pananampalataya, huwag tayong magpabanjing-banjing. Kapag dumating ang pagsubok, lalo pa nating pagtingin ng ating pananampalataya, maging consistent tayo sa ating pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Huwag natin siyang ikahihiya upang nang sa ganoon, hindi rin tayo ikahiya ng ating Panginoong Diyos. Kayo po, mga kapatid, ano po ang inyo pong mga natutunan ngayong umaga? Pwede nyo pong i-type dyan at ating babasahin din yan kasama ng inyo pong mga panalangin ngayong umaga na ito. Ayan, at tayo po ay makakapakinig ng isang awit paputi sa ating pong Panginoong Diyos. So sabi dito, good morning po, Pastor, at sa lahat, pagkita na lang tayo. Ayan. Sa darating na Sabat dito sa Arcillas. God bless po. Opo, diyan po kami sa Arcillas, sa Manila, sa Santa Mesa.
ngayong araw ng Sabat. So sa susunod na Sabado, no, napakabilis ng panahon. September 23 na pala sa Sabat, ano? Ngayon ay 17. So salamat po sa inyo mga kapatid, ano? Pakinggan po natin ang awit na ito, papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa umaga na ito na binigyan niyo na naman kami ng magandang paalala na kagaya ng halimbawa ng buhay ni Daniel. Siya ay hindi nag-alinlangan na panghawakan ang kanyang matatag na pananampalataya po sa inyo, sapagkat ang kanyang pagtitiwala po sa inyo ay walang hanggan, na hindi niyo siya pababayaan. Ama, patawad po kung kami man ay pamisan-misan na nagtitiwala kami sa aming sarili, bagkus dapat ay magtiwala kami sa inyo. Patawad po kung kami man ay nagkulang, naging mahina. Ngunit, Ama, willing namin magbago. Gusto namin na maging kagaya ni Daniel at ng kanyang kaibigan, na tatlong kaibigan. Kaya mihiling kami sa inyo na kami patuloy na samahan ng Holy Spirit, na kami ay araw-araw na aming pamumuhay, kami ay maging ma-practice, ma-exercise ng aming matatag na pananampalataya, upang sa ganun, pagdating na sitwasyon na kagaya na kay Daniel, kami rin ay maipakita namin sa inyo ang aming pagtitiwala at pagtatapat sa inyo ay napakatatag at hindi matatakot anuman ang maging kapalit nito dito sa lupa. Dahil alam namin, Ama, na nariyan sa inyo sa langit na bayan ang tunay na buhay na walang hanggan. Nais namin makamtan, nais namin makarating kasama po ninyo dyan sa langit na bayan. Kaya hinihiling namin na kami ay palaging samahan po ng Holy Spirit, na palagi nakakonect po sa inyo, upang sa ganun kami rin ay ma-practice na being connected sa inyo sa araw-araw. Masanay kami nakasama po kayo sa aming buhay. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. At ramdam namin na inyong pagkabay at patnubay sa bawat sandali. At salamat din po sa mga pagkakataon na ito na kami ay patuloy niyong binibigyan ng mga ganitong mga reminder. At sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ng mga kapatiran na nakikinig ngayon. Kami ay pagpalain sa buong maghapon na ito. Unang-una ang aming kalusugan. Ngayon din ang mga nagtatravel, ilayo sila sa kapahamakan. At ngayon din ang aming mga hanap buhay, nawa ito'y pagpalain upang kami rin na maging pagpapala sa iba. At ang aming pag-iisip, pananalita at magawa ay kayo nawa ang mga una sa aming isipan, upang kami ay maging karapat-dapat po sa inyo. At sa pagpapatuloy, nais din namin muling isama sa panalangin ng may mga karamdaman si Ate Gigi Concepcion, ang kagalingan para kay Pastor Rodney, pagkat siya ay may sakit na hindi siya maka-focus, 100% na makagawa sa kanyang masipag na gawain sa church planting site. Kasama na rin si Brother Henry Arenas, Gregorio Santin, si Sister Shirley Jacinto na may sakit. Kasama na rin si Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo. At gayon din si pamangkin Sister Nimpo Rivera, at ang ilang member ng family ni Sister Rose Cris Encarnado. Gayon din si Ateng Sevilla, Aurelia Borbon, si Brother Renato Santos. Kasama na rin si Romnick Olivia at Rebecca Francisco. Gayon din si Jennifer Pascua, Precious Cabasog, si Princess Jorquina. Kasama na rin si RC. Sinasama namin patuloy sa panalangin si Sister Nena na naway gumaling na siya sa kanyang karamdaman. Gayon din si Tia Aning at si Tia Aurora sa kanilang recovery. At gayon din si Sister Corazon Mina, kagalingan, ipagkaloob nawa sa kanya. Kasama na rin si Ate Sally Sanchez. Sa pagpapatuloy, nais namin isama ulit sina Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo at Erlinda Duque sa kanilang past recovery. Mga kapatiran po na ito, kasama pa ng ibang kapatiran na hindi namin nabanggit, nasa patuloy na aming nilalapit sa inyo, na patuloy na igawad ang kagalingan at kalakasan sa amin. Alam namin na kayo ang dakilang doktor, at ang aming panalangin, sama-samang panalangin kasama po kayo, ay ito ay pinakamabisang gamot. Una-una, mapapagaan ang aming pakiramdam, pagkat umaasa kami na sa inyo na may tunay na pag-asa. Maraming salamat po sa inyong pag-ibig at patawad po sa anumang aming nagawang pagkukulang at pagkakasala. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus namin tagapagligtas. Amen and Amen.